Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, Kaloob sa lumay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Inanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote,
si Caipas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, "Napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat na ang buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Tugon, Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. ang batong natakwil ng nangatatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Tugon, Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ng Diyos. Tugon, Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad.
Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng isda. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halik kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Sana muling nabuhay si Kristo sa inyo. Parang hindi naman. Bilang isang palatandaan na ang Panginoong muling nabuhay ay nasa inyo, no? Lagi po kayong masaya kahit maraming problema. Isa yan sa palatandaan. At isa pa sa palatandaan na tunay na kayo ay muling nabuhay kay Kristo, ay meron kayong kapayapaan sa inyong puso. Ito ang dinadala ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya ito din ang assurance sa atin na hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala kahit sa harapan pa ng kamatayan. Bakit? Kasi ang Panginoon ay napagtagumpayan na ang kamatayan. Walang na itong kapangyarihan. No? Kaninang umaga po, nagmisa po ako sa isang bahay ng mga madre kung saan sila ay nag-aalaga ng mga matatanda. At alam niyo, yung matatanda doon, yung iba doon, pre-departure na. No? Alam yung pre-departure, malapit na sila. No? Naaamoy na nila ang lupa. Biro lang. Makita mo sa kanila, no? Talagang in their old age. No? At sabi ko sa kanila, ang buhay natin ay tulad ng eksperyensya ng mga apostol. No? Pagkatapos na sila ay ma-eksperyensyahan, masaksihan ang muling pagkabuhay ni Kristo, no? Sila din ay bumalik sa dati nilang mga buhay. No? Parang tayo, no? Kahit na nasaksihan na natin, no? Kahit alam na natin na si Kristo ay muling nabuhay, hindi malayo na tayo din ay babalik sa dati nating buhay. Tama o tama? At paminsan, tayo din ay babalik sa dati nating kinamihas ng kasalanan. Kaya nga, binibigyan tayo ng paanyaya ng Diyos. No, na huwag matakot, tumawag sa Kanya. Tingnan mo, sa unang pagbasa, no? Anong sinabi ni Simon Pedro sa mga Pariseo at mga matatanda ng bayan? Bakit kayo nagugulat? Bakit niyo kami tinatanong kung kanino at bakit gumaling itong taong ito? Sinabi ng mga apostol, hindi sa pamamagitan namin, hindi sa kapangyarihan namin, kundi sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Wala nang iba. No? Kaya pag meron tayong problema sa harapan ng kawalan, sa harapan ng takot, sa harapan ng tukso ng demonyo sa atin, huwag tayong matakot, tumawag sa pangalan ni Jesus. No? Sapagkat ang pangalan ni Jesus ay ang pangalan higit sa lahat ng pangalan sa mundo. Ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan. Paano ito binigyan ng kapangyarihan ng Diyos? No? Sapagkat siya, sabi nga sa Salmo Tugunan, ang bato na itinakwil ng mga
Sino nagtakwil? Ang mga, nako, di nyo na alam. No? Sino nagtakwil? Ang tagatayo, no? Supposed to be. Pero itinakwil nila, kaya itong bato na ito na walang iba kundi si Kristo, ay naging batong, anong bato? Ibang bato. Hindi yun na bato. No? Ibang bato, siya ay naging batong pano. Ayun, sumigaw. Batong panulugan. Kaya, magiging sigurado ang buhay natin pag tayo ay nasa batong ito. No? Tingnan natin sa tagpo dito sa Ebanghelyo. Ngayon, si San Pedro, pagkatapos na nasaksihan niya ang ginawa ng Diyos sa kanya. No? Alam naman natin si Simon Pedro ay hindi naman nanatiling tapat sa Panginoon. Di ba? Ilang beses siya pinagtaksilan ng Panginoon? 4. Sino sumigaw na 4? Hindi, 3. 3 lang. Grabe kayo, sinubrahan nyo ng isa. Magagalit si Simon Pedro. 3 lang, 3 beses siya nagtaksil. No? Ikinatuwaan niya ang Panginoon ng 3 beses. Pero, despite the fact, no, kahit na hindi siya naging tapat sa Panginoon, naging tapat ang Panginoon sa Kanya. Ganon din sa atin. Kahit hindi tayo naging tapat sa Panginoon, pero siya ay nanatiling tapat sa atin. Tama o tama? Wala namang choices, Father, puro tama. Naging tapat ang Diyos sa atin. Tingnan mo dito sa Ebanghelyo. Pagkatapos na nasaksihan ito at na-realize ni Simon Pedro, no, nagkamali siya, no, na akala niya kaya niyang, no, dipensaan ang kanyang Panginoon. Yun pala, kaya niyang talikuran. No? Kaya nga sinasabi, no, ang mga taksil, hindi ang kaaway mo, kundi ang kaibigan mo. Kaya wag mong ibigay ang lahat. No? Kaya nga sabi sa Salmo, no, don't trust any man. Trust no man. Huwag kang magtiwala sa tao lang, kundi magtiwala ka sa Diyos. Kung magtitiwala ka sa Kanya, no, yung ibibigay mo tiwala sa tao, hindi lang tao, kundi tiwala mula sa Diyos. Na kahit anong gawin niya na pagtataksil, hindi ka masasaktan. Parang si Jesus, di ba? Kahit nagtaksil tayo, mananatili pa rin ang pag-ibig niya. No? Mananatili pa rin, ituturing mo siyang kaibigan kahit na taksil. No? Hindi mo sasabihin, taksil! Hindi ka tapat. No? Hindi mo sasabihin, no? Tulad ng Panginoon, kahit nagtaksil ang iyong kaibigan, mahal pa rin kita. Pinapatawad pa rin kita. Di ba? No? Ganyan ang pagmamahal ng Diyos at ganyan din ang inaasahan ng Diyos sa atin. No? Kaya kung talagang tunay na si Kristo ay muling nabuhay sa atin, yung puso natin, no, ay puso tulad ng Panginoon. Puno ng pagmamahal, puno ng pagpapatawad. Masaya, no? Payapa, no? Hindi nakakunot ang noo, no? Hindi yung parang Biyernes Santo pa rin kahit muling nabuhay na ang Panginoon. Kaya si Simon Pedro, no, nang ma-realize na ito, bumalik siya sa dati niyang buhay, mangingisda, no? Kaya sabi ni Simon Pedro, mangingisda ako, no? At na-miss din ng kanyang mga kasama, no, na mangingisda din. Sama kami sa iyo. At anong sinabi sa Ebanghelyo? Buong gabi silang nangisda. Buong gabi sila nangisda. Pero anong nangyari? May nakuha ba? Wala. Meron? Sana all. Wala. No? Alam niyo po, hindi madali ang trabaho na ginawa ng mga ngisda. No? Usually sa gabi sila pumapalaot. Bakit? No? Pasos ka, Lawrence. Bakit sila sa gabi ang mangingisda pumapalaot? Bakit hindi sa umaga? No? Sige nga, kung mayroong makakasagot, no? Bibigyan ng 100 in 5 seconds. Wala. Bakit sa gabi? No? Kasi hindi natutulog ang isda. Hindi, natutulog din ang isda. Di lang pumipikit.
Nakadilat na yung isa pero natutulog ang isda, ha? Oh. Wala. Alam niyo po kung bakit sa gabi? Kasi, no, blind po ang isda pag gabi. Di ba, ang mangingisda, naglalagay sila ng isang ilaw. At ang isda, pupunta doon sa ilaw na yun. No? Doon sila, kaya madali silang hulihin. Kaya sa gabi, ang mangingisda, talaga pumapalaot. Bakit ko to alam? Kasi yung bahay namin doon sa probinsya, kalahati dagat, kalahati lupa. Ha? Paano nangyari yun, Father? Ganun kami kayaman. Pag malaki yung dagat, mayroon kaming instant swimming pool. Ha? O, pag nag-high tide, malaki yung tubig sa likod ng bahay namin, pwede na kaming tumalon. May swimming pool na kami. Ha? Kaya alam namin kasi yung mga kapitbahay namin, mangingisda. No? Kaya gabi pa lang, no, nagre-ready, umaga pa lang nagre-ready na sila. Pag gabi, umaalis na sila para pumalaot at mangisda. No? At sigurado yan kinabukasan, hindi yan zero. Meron talaga nahuhuli kahit papaano, kahit kaunti. No? Pero dito sa tagpo ng Ebanghelyo, ni isang isda, walang nahuli sila Simon Pedro. No? Nung dumating ang Panginoon, sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, ihulog ninyo ang inyong lambat. Saan? Sa kaliwa o sa kanan? Alin, saan sinabi ni Jesus? Ha? Sa kanan. O sa kaliwa. Meron sa kaliwa. Sige nga. Sino sa kanan? Taas ang kamay. Ayan. Sino sa kaliwa? Taas ang kamay. O, ayun. Una yun sa kaliwa. Pangalawa sa kanan. Ha? Nung sinabi ng Panginoon, sa kanan, ihulog. Bakit sa kanan? Bakit hindi sa kaliwa? Ha? Ayan, bibigyan ng 200. O, tumaas na. Ha? Ang makakasagot, bakit sa kanan, hindi sa kaliwa ihuhulog yung lambat? Ha? Ha? Nandito si Jesus sa kaliwa. Ha? No? Sige, meron pang sagot, maliban sa nandito si Jesus sa kanan. Ha? Higher, Father, higher. Oh. Gawin nating 300. Ha? Oh. Patay. Ha? Bakit sa kanan, hindi sa kaliwa? No? Kasi usually, no, ang lambat ay tinatapo ng mangingisda sa kaliwa. Kasi nandito yung puwersa, nandito yung lakas. Kaya pag tinapon mo ang lambat sa kaliwa, malaki ang masasakop ng lambat, marami ang mahuhuli. No? Pag dito sa kanan, walang masyadong puwersa. Di ba? Usually right-handed tayo, iilan lang ang left-handed. Kaya pag tinapon mo dito sa kaliwa, kakaunti lang ang masasakop niya, posible na merong kaunti o walang isdang mahuhuli. Bakit sinabi ni Jesus sa kanan? No? Tanga ba si Jesus o hindi na siya marunong mangisda? No? O hindi siya marunong mangisda, karpintero kasi siya. No? Hindi mangisda si Jesus, karpintero siya. Pero merong rason kung bakit sinabi ni Jesus. Kasi no, nais niya na makita muli ng kanyang mga apostol na sa pamamagitan niya, pag nakikinig ang kanyang mga apostol sa kanyang sinasabi, walang magiging imposible. Nung tinapon nila sa kanan, anong nangyari? Madaming isda ang nahuli. No? Kaya sa pamamagitan kay Jesus, pwede tayong humiling at walang imposible sa Kanya. No? Kaya mga kapatid, kung tayo talaga ay muling nabuhay kay Jesus, no? Ano man ang mangyari, tawagin natin ang pangalan ni Jesus at si Jesus ay tutugon sa atin kung ang ating puso ay taos na humihiling sa Kanya at tunay na nakatuon sa Kanyang muling pagkabuhay sapagkat ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan pa. Kahit na anumang paghihirap ay wala ng kapangyarihan kay Jesus. Kaya tayo, no, inasahan ng Diyos sa harapan ng kamatayan, sa harapan ng paghihirap, huwag tayong matakot sapagkat meron tayong Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa na sa harapan nito ay pwedeng mabuhay tulad niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhi ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kaunting katahimikan, mga kapatid, idalangin natin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Umupo Magsiupo. ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Mga kapatid, manalangin kayo upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ang aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat.
Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen.
Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Hesu Kristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos, nga nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang tayo ng katawan tubo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, umayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Umayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.